The government is actively looking for ways to handle the energy emergency, but Malacanang is skeptical about some of the proposed solutions. And for updates, nasa palasyo ang ating mobile journal, Julie Baiza. Julie, una sa lahat, kamusta raw ang naging pagninilay-nilay o pagpahinga ng Pangulo sa Ilocos? At pangalawang tanong, sunod dyan, ano ba itong espekulasyon tukol sa kanyang kalusugan na kailangang kontrahin ni Auntie Claire natin? Oo, sa Ilocos Norte nga, sa kanyang hometown, in-spend ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang Semana Santa kahapon. Nag-post nga siya ng Easter Sunday kasama ang First Family. And kaugnay niyan, may mga lumutang kasi na espekulasyon na tila hindi raw throwback or hindi bago, hindi updated yung larawan na ini-upload at yung agam-agam tungkol sa lagay ng kalusugan ng Pangulo. Dahilan nga, Lord, para sabihin ni Yusek Claire kanina na maayos ang lagay ng Pangulo. Kanina umaga rin kasi supposedly merong event ang Pangulo pero hindi natuloy yung kanyang pagdalo, kaya itinanong na rin kanina kung ano yung reason. And ngayong hapon nga meron din naman daw event ang Pangulo, so makikita ng publiko yung kanyang kalagayan na maayos nga yung lagay. At tinanong na nga rin ni Yusek, saan ba nagmumula itong mga post na itong mga report or agam-agam na ito? And sabi nga niya, siguro dito sa mainstream media, mas mabuti nga na dahil may fact-checking naman at napag-uusapan at nakikita naman daw mismo nung nating mga alagad ng media yung kalagayan ng Pangulo at napupuntahan naman natin dyan sa mga event na yan. So doon yun yung context, may ilang mga social media posts na nagsasabi na parang throwback yung kanyang photo. Okay, Julie, Yusek Castro was also asked, I believe, parang yung sinasabi from DOE circular daw na around 20 to 24% kung hindi ako nagkakamali, yung tax na nakukuha o kinikita ng gobyerno. At gaano nga ba ka-feasible na babaan yan, kalahati o zero, para mas maramdaman naman ng taong bayan o mas ma-relieve sila sa presyo ng petrolyo? Ano sagot ni Yusek Claire? Ang sabi ni Yusek Claire, kailangan ang sumagot tong ganitong issue, either DOE or yung and other issues ay yung DTI. Ngayong hapon din daw kasi makikipagpulong naman ang presidente kaya DOE Secretary Sharon Garin. Actually maraming ilan doon sa mga itinrow nga na question tungkol dito sa excise tax at saka sa ibang mga updates tungkol sa langis iuubayan muna daw or sasagutin kapag natapos na itong pagpupulong kay Garin. Pero few points tungkol naman dito nga sa update on fuel prices, makikipagpulong din aside from today, makikipagpulong bukas ang Development Budget Coordination Committee o yung DBCC kay PBBM para isumite yung kanilang rekomendasyon kung magpapataw ba ng suspension or babawasan yung excise tax sa fuel products. Pagkatapos nga raw yan ng ginawang assessment ng DBCC on the implications, kung ano yung implikasyon ng mga tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Kung makikita naman daw ng Pangulo na tama, at makakatulong yung rekomendasyon na isusumite bukas, kaagad daw yung aaprubahan. Nagpaliwanag na din yung palasyo kaugnay nito doon naman sa usapan ng Pilipinas at Iran na safe passage ng mga barko sa Strait of Hormuz, lahat daw ng PH products at PH bound goods maaaring makadaan dyan. At kapag sinabing PH flag vessel, hindi lang naman daw technical na barko ng Pilipinas yan, kundi maging yung mga pag-aari, kontrolado or chartered by Filipino citizens. And lastly, bukas din daw yung palasyo dun sa anumang mga maaaring panukala para sa publiko sa gitna nga ng krisis sa Middle East. Kabilang dyan yung mga lumulutang ngayon na pagbalangkas ng Kongreso or pagsusulungan ng pagkakaroon ng Bayanihan 3 package. Katulad ito nung Bayanihan 1 and 2 na ipinatupad noong may COVID-19 pandemic. Pero ang sabi ni Castro, kailangan pag-aralan or makita muna din daw kung ano yung lalamanin nung bubuing Bayanihan package. So ang mahalaga maisumite kaagad, makita, and kung maaaprobahan, depende pa sa mapapag-aralan ng Pangulo. Itong Development Budget Coordination Committee, DBCC. DBCC. Baka bihira kasi marinig to no? Pero in fact, this is under the Department of Budget and Management at 1970. DBM. 1970 pa pala siya, no? At ito ay yung mas macro, kumbaga ang pananaw nito, ang kumbaga structure nito ay Department of Finance, taga DBM, Office of the President, not necessarily the President mismo, plus may isa pa, sino ba kakalimutan ko? NEDA. Oo.
Tama, no, Julie? DepDev na. Sorry. Yes, Hirap na DepDev tumatanda na. Kasi buong buhay ko, NEDA ang tawag dyan. Oo. So, Julie, aantayin nila ang rekomendasyon, which is happening tomorrow pa yan. Tomorrow isa-submit yung recommendation ng DBCC and titingnan natin kung tomorrow din magkakaroon na ng desisyon ng Pangulo doon sa recommendation. Actually, wala pa rin tayong oras. Anong oras mangyayari yung meeting? So, bibigyan pa raw tayo ng update ni Yusek Claire tungkol dyan. Okay, Julie, Minsan lang magmadali at sabay in concert pa yung Senate at Congress, no? Minsan lang magmadali ng ganun, eh. Naku. Kailangan eh. Pero Julie, ako last for me, no? Ano yung reaction ng palasyo dun sa recommendation naman ni Senator Amy Marcos, yung i-increase daw dapat yung tax exemption na parang 500,000 at exemption threshold to 500,000 from 250,000. May sagot dyan si Yusek. Hindi yan kasama sa napag-usapan Okay. kanina. Pero kung in relation with Presidential Sister Senator Amy Marcos, may nasagot kanina yung palasyo. Doon naman sa sinabi niya na pag sa publiko nung full report ng Independent Commission for Infrastructure ICI tungkol nga sa anomalya sa flood control project. Kanina ang sinagot ni UCC, sino daw ba yung naghudas? Kasi isa yan sa mga nabanggit ni Senator Amy. Ang sabi ni Yusek Claire, sana daw kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, consistent daw sana yung pagpuna, hindi lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kundi yung mga nagdaang administrasyon. Kasi yung mga ghost project naman daw since 2020 pa, wala naman daw nangyaring malawakang impormasyon, wala din naman daw na nag-iingay. Pero ngayon nga daw, si Pangulong Bongbong Marcos mismo yung nag-utos na imbestigahan yung quote-unquote kalat na ito. And yung clamor naman kung yung desisyon kung isa sa publiko ba yung full report, pinauubaya naman daw sa Department of Justice. And ang ombudsman, independent body, hindi naman din daw maaaring utusan ng Executive Department. Sino si UCC? Yusek Claire Castro. Okay, UCC. Parang kape kasi. Pero Julie, teka, sorry, kala ko nasanay sasabihin ako ni ng- Ate Amy yung pasensya na po sa tatay ko, hindi ko naalagaan si Bongbong. Nako. Pero Julie, teka muna. Kalimutan ko tuloy tatanong ko. Natanong ba ni Ate Mase yung tungkol kay sinabi ni Mayor Benji Magalong Oo, na hanggang hindi oo. pa raw siya na kasi kanya-kanyang gastos. Napapasweldo. Hindi pa nare-reimburse, kumbaga. Yung sa sweldo, ang sabi naman ni Yusek Claire, hawak naman na daw ng ICI yung pondo. And ang magandang araw, kung may mga ganong problema, dito nga pagdating nga sa sweldo ng ilang mga empleyado, dumirekta nga daw sa pamunuan. For sure naman daw, sasagutin yan di former Justice Andres Reyes. So, yun yung sinabi ni Yusek Claire kanina tungkol nga doon sa usapin. Pero ang budget daw talagang nasa ICI. Alright. Maraming salamat sa ulat natin tungkol sa Malacanang at kay UCC, ang ating MJJB, ang mobile journalist Julie Baiza.